Yo, what's up mga master? Nalilito rin po ba kayo pag nakakita kayo ng ganitong mga chords as beginners? May mga turo na ako regarding dito sa slash chords pero last year pa yon, kaya i-update natin to mga master. Yung chords na to mga master is iisang chords lang ito. Ito yung mga tinatawag na slash chords. Gusto mo rin itong matutunan mga master? Manood ka dahil ituturo ko sa inyo na napakadali lang itong matutunan. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi, ang mga tinuturo ko. Let's go! Una mga master is ituturo ko sa inyo muna yung theory kung paano ito basahin o tignan as beginners. Slash, yan. Itong nandito mga master, ito ay chords. Tandaan nyo yung mga master ha. Ito is chords. So, depende sa'yo kung major, minor ba yan, diminished, augmented. Basta itong nandito na part is chords. Then yung nandito mga master, sa part na to is notes. Tandaan nyo mabuti mga master, ito ay notes. So ito is single lang na note yung kailangan dito. Ito, dito na part is chord. So sa chord, meron naman tayong triads, major triads, minor triads, yan. Kasama na rin yung diminished at augmented dyan. So, basta tandaan nyo lang lagi mga master, yung dito is chords, then dito ay note. At ito master, take note. Yung note na to mga master is bass. Bass ito mga master, yan. Bass na note. Tandaan nyo yung mabuti master ha, kasi napaka-importante nito. Yan. Yung concept dito sa slash chords na to. So, example tayo ng slash chords mga master. C slash G. Yan. So, ito is chord na C, major chord, at maglalagay tayo ng note na G. Yung bass niya. Yan. Bass. So, pag sa gitara, ganito na yon. Ito mga master is applicable to either open chords or magbabar chords. So, dito muna tayo, example, gagawin natin sa open chords na C. So sa ating chord na C na to is, yung bass natin is nandito sa C. Yan. Hanapin natin is yung G, yan, sa kanyang slash. So C slash G. So bass note yung G. So maghahanap tayo ng bass na G dito na note is nandito sa E string, 3rd fret. So ganito na lang gagawin natin. I-shift natin yung ating daliri. So ang gagawa ng C na note is pinky, then G, ito yung ating ring finger, yan. So ito yung C slash G. Yan. Nakikita natin to sa mga veterano, di ba, mga gitarista, pag nakikita natin yung C nila, may ganito, yan. So ang gamit nila is C slash G. So, ito pa mga master. Yung slash na yun mga master, yung ating note na yan na G, bass note, pwede mo rin yung palitan. At ito yung pinakamahalaga mga master. Baka kasi merong magtatanong sa inyo, bakit meron pang E na slash at G na slash is yung C natin na chord is, meron na yung E, yung kanyang 3rd, at may G din yan, yung kanyang 5th, ito. So, sa ating C na chord, yung E is nandito sa middle finger, at yung G is open na G string, yan. Bakit pa ilalagay yung bass note na yan? Ito yung tandaan nyo mga master. Kaya nilagay yan kasi ang i-emphasize na low frequency ng isang chord na yan. Kasi itong slash chord na to is iisang chord lang ito. Meron lang siyang bass note. So, kaya tinawag ito na C slash G kasi mas mababa yung tunog ng G na note i-compare doon sa ating C. Kaya tinawag siyang C slash G. C na merong bass na G. Yan. So ganun din yung ating E. So sa ating C slash E, so ang gagawin lang natin, hanapin natin yung E. So syempre, yung mababang tunog niya, yung bass. So nandito na yung ating mababang tunog sa chord na C, sa 3rd fret, ring finger. So yung E natin is yung open string na to, ito yung E. So isasama na natin siya pag ipi-play, ganyan.
C slash E. Yan. Kasi yung normal talaga na C lang talaga is itong 5 string lang. Galing dito sa bass note natin na C. Itong 5 string lang na to. Yan. Hindi kasali ito. Kaya nga nakikita nyo sa mga chord chart pag merong C na chord na open, ito is naka-ikis. So, bawal siyang i-play. So, sinabi ko kanina, pwede mong palit-palitan yung bass note na yan. Depende sa kung anong prefer mo na tunog. So, pwede mong palitan na F yan. So, C slash F. So, ang gagawin mo lang dyan is, ito, itathumb mo ito. Tinumb ko yung F. C, yan, ito yung C. Meron akong bass na F. Yan. So, C slash F. Yan. Dahil sa note na to, na bass na F. Ganon siya mga master. So, yun yung ating open chords mga master. Dito naman tayo sa bar chord. So, sa bar chord natin, ito C. Yan, gagawin natin. So, ito yung C. Pag gagawin natin slash G, so, isama natin yung nasa taas na G. Yan. So, ito ay C slash G. Yung bar chord natin na to sa baba is ito lang talaga, 5 string lang din. Ito yung C major na bar chord. Ito yung C major na open chord. So, bar chord, ito yung bass na sa taas kasi C slash G. So, isama ko na to. Yan. Yan. Ganun lang kasimple. At pag C slash E, so ito, ganito bar chord natin na C, isama ko lang ito. Yan. Yan na. At meron pa tayong bar chord na C na nandito sa 8th fret, di ba? 8th fret. So, ito ay G, G sharp, A sharp, B, C. Tinatawag din itong E shape. Yan, sa cage system. So, ito ay C major din. So, ngayon, pag nakalagay dyan is C slash G, hahanapin natin yung G. So, yung G natin is nasa 10th fret. Ito, nasa 10th fret. So, ang gagawin lang natin is yung C natin na ganito, so ganito lang gagawin natin. Oh. Itatap lang natin itong G na note, tapos ganito. Tinanggal mo lang yung note na to, na C, ilalagay mo to sa dalawang string dito sa baba. Then, dito ka mag-i-start i-play. Yan, sa 10th fret. Ito kasi G na note ito. Yan. So, ito na ngayon ay C slash G. Yan. Yan. G na note, C, E, G, C. Yan. Yan siya. Ganun lang kadali. Sinabi ko kanina na chords yan ang nasa gilid. So, pwede rin natin gawin yung C minor slash G. So, C minor, ito. Kasi ito yung major, ito minor. Slash G, so ilalagay mo lang din doon. Yan, ganun lang. Pag C minor slash E, so ito lang din gagawin mo. Isama mo tong E. Ganyan. Magagawa mo na yan mga master. Basta ang importante talaga is alam mo yung mga notes ng fretboard. Kaya napakahalaga talaga pag alam mo yung mapa. Yung mapa, yung fretboard. Gagawin nating D. So, example lang, D slash C. Diba? So, itong D na ito, yan, dito naman yung bass natin. Mag-i-start tayo sa 4 string ito. D. So, maglalagay lang ako ng bass na C. Ito gagawin ko. So, para makuha ko pa rin yung D, hindi ko mabitawan. So, ibabar ko na lang yung tatlong string na to. String 1 hanggang 3. Then, maglalagay ako dito ng middle finger sa 3rd fret. Ito ay D. Yan. So, ito yung chords niya. Then, yung ring finger ko ilagay ko sa C na note. Dito sa A string. Yan. Ilalagay ko dito. 3rd fret. Yan yung tunog ng ating D over C na note. Di ba? Astig, di ba? Meron pa nga, di ba, D over F sharp. So, ang ginagawa ng iba, itathumb yung F sharp, ganyan. Ganon. At D over A, so, sa D natin na chord, ito yung D natin na chord. Itong dalawang string na to, yung 6 at 5 nakaikis. Pag D over A, so, bubuksan mo yung A na note na to. Yan. Yan. So, D over A na bass note. Yan. Ganun lang siya mga master. Bigay pa tayo ng isang example pa na slash chords. Yan. So, example, G over A. So, pag ganitong gagawin mo, G,
So yung A natin is nasa 5th fret niya. So mas low pa rin itong G natin na to na note. Yan, kasi pag itong gagawin natin, so hindi na siya mababalit. At ito yung ating A dito, pag halimbawa, bibitawan lang natin itong index finger natin kasi pag binitawan natin to, 'di ba, is A, tapos meron tayong G na note pa rin dito sa low E. Hindi mo pa rin siya matatawag na G over A. Yan. Ang gagawin mo, kasi kailangan talaga bass note yung ating over. So, mag-iisip ka ng inversion ng G. So, meron tayong bar chord na G dito. Yan. So, ang inversion nito gagawin natin. So, bibitawan lang natin itong ating index finger. Ilalagay natin dito sa dalawang string na to. Ibabar natin. Yan. So, nakuha na natin yung G natin na chords dito sa 4 na string na to. So, ito ay G, B, D, G. Yan. So, ito ay G major. So, ngayon, yung A natin na bass note, itong A na ito, yung 5th string. Yan. Oh. So, i-play mo yung A na 5th string. Yan. Then, i-play mo yung sa baba na G. So, G over A. Yan. Ganun lang siya, mga sir. So, ito na. Paano natin to siya i-apply o titignan? Dalawang senaryo to, mga sir. So, pag ikaw lang mag-isa ang gitarista, yan, kumbaga, ikaw lang, finger style, actually, gamit na gamit sa mga finger style, yan. Kaya mong saklawin yung mga over-over na yan. Pwede mong saklawin yung D, over C sharp, yan, tapos B. Ganon. Kasi nakikita natin to talaga sa mga solo na nagigitara, nagpi-finger style. At sa mga nagki-keyboard, kinukuha nila itong mga slash na to. Pero pag banda kayo, itong mga master, yung kagandahan nito. Kasi pag banda kayo, sabihin na banda, may grupo kayo, meron kayong bass guitar, yan, kompleto kayo, ikaw yung gitarista. Pag makikita ka ng chords na, example, C over G, so, ang gagawin mo, mag-C ka lang. Huwag mo nang saklawin yung G, kasi meron kayong bahista. Tandaan lang ito, mga buti, mga master. Chords yung nauna, at yung kanyang slash is bass. So, chords, tapos yung slash natin is bass. Yun lang yun, mga master. At syempre, may knowledge ka talaga sa fretboard. Kaya, aralin nyo talaga yung nota sa fretboard. Kasi, mapa mo yan eh. Kaya lang naman tayo nalilito na, kumbaga, ano to mga chords na to. Kasi nga, hindi natin alam ang mapa. Hindi natin alam ang fretboard. Pag alam natin yung fretboard, kahit anong ilalagay dyan, hindi ka mawawala. Kaya wag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, wag kilala nyo na mahilig din sa gitara. So, this is Mark Music. God bless you all. Peace out.